is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang araw muli po sa bawat isa sa atin. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Leonora Macaday, na nagsasabing patuloy tayong magpulit magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa bawat araw natin. Narito po ang teksto na ating pagbulay-bulayan ngayong araw. Matatagpuan sa Hebrew chapter 9 verse 24 to 25. Sabi po dito, sapagat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang na tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung babalikan po natin ang tradisyonal na uri ng pag-aalay sa lumang tipan, ito ay nagdidepende sa klase ng ating our society, kung ano yung klase ng lipunan na meron ka o what ay anong class ka, napapabilang ikaw ba ay sa mayaman o sa mahirap. Pero dito merong klase na klase ng sacrifice. Meron po ditong 5 ayon sa aking na research sa Google. Sabi dito, yung burnt offering or sinunog, mga unang ani or first burn o grains burn, or pangatlo yung well-beings, purification, and reparation offering. Sabi dito sa well-beings offering ay yung voluntary na ino-offer natin ang
ang ating mga pag-aalay sa kung ito man ay babae o lalaki, no, well-being's offering, kumbaga, this is parang sa pag-aalay ng mga hayop kung mayroong pag-aari o halimbawa, pagpapala mo, nag-offering ka kay Lord para maging babae o lalaki man yan na animals. Okay, yung sinunog, of course, sinunog na klase ng iba't ibang klase ng hayop. At of course, yung purification, ito yung maganda, yung purification. Yung parang, para kang nire-restore mo yung sarili mo, yung connection mo sa Panginoon, sin offering, kumbaga. Dito makikita, minsan, ang mga tao nag-shave ng kanilang bigot at balbas, nag-shave ng kanilang mga buhok sa ulo, at nagdadamit ng sako para pagpapakita na sila ay tunay na humingi ng tawad. At yung reparation offering, yung unintentional sin, katulad din itong purification na yung way din nila ay ginagawa. Ito po ay matatagpuan sa Leviticus chapter 1 hanggang teksto. Babasahin po natin yung Leviticus. Nandun po yung way of their offerings kung paano. Sa ating binasa kanina, sa Hebrew chapter 9 verse 24 to 25, makikita dito yung pagkakaiba ng sakripisyong inihandog ni Jesus, no? Ano po ba? His sacrifice is unique. Merong kakaiba, no? Ang pakikipamuhay niya sa mundo bilang tao, nadanasan niya yung hirap at gutom, yung matinding hirap ni Kristo para sa ating lahat upang tayo maligtas. Sabi dito sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y magkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yung pakikiisa o yung sumunod sa utos niya o sumunod sa nais ng Panginoon. Hindi na natin kailangan yung handog ng iba't ibang klase ng hayop o klase ng susunugin. Si Kristo ay sapat na upang tayo o ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan kung tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, ang sakripisyo ni Kristo ay minsan lang. It's unrepeatable. Ginawa ni Jesus, yung ginawa niyang binayubay siya o bumayubay siya sa krus, minsan lang ito at wala nang kasunod. Kaya nga, ang kaligtasan ay ngayon, hindi ipagpabukas dapat. Ang kaligtasan ay ngayon at hindi na dapat bukas. Hanggat may lakas ka pa, hanggat may buhay pa, ngayon ay paniwalaan natin siya at wala nang katulad na pwedeng makapaggawa ng sakripisyong katulad niya sa sangkatauhan. The chance is now. His sacrifice is a beacon of hope and salvation. Siya yung daan ng pag-asa at kaligtasan. Pangatlo, yung effectiveness ng kanyang sakripisyo. Ano ba nagkaroon ba ng pagkakaiba nung tinanggap natin si Kristo? May nabago ba? May nabago kaya? Siyempre po, mayroon. Dahil nagiging sensitive tayo sa ating kapwa, nagiging sensitive tayo na ayaw gusto nating ipadama ng lubusan yung pagmamahal na pinadama ni Kristo katulad natin, na tayo ay binago niya, binigyan niya ng pag-asa, binago niya tayo. Gusto nating, kung ano yung naramdaman natin nung tayo ay tumanggap kay Kristo, yun din yung nais nating ipadama sa ating kapwa. Dahil sa sakripisyo ni Kristo, nais ng ating Diyos Ama na muli tayong manumbalik. Ito nga, restoring our relationship to God. Ibalik natin. Kasi yung hindi ito magiging epektibo kung ang buhay natin, tinanggap nga natin si Kristo pero wala ring nabago.
sayang lang po yung panahon. Sayang lang po yung ating ginagawa. Pero sabi nga doon sa isang teksto, di ba, ang pananampalataya ay darating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag po tayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Ang pinagkaloob natin at lubusang pagtitiwala at pananampalataya ay siyang mag-uugnay sa atin sa Diyos at sa Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kapatid, nakaranas man tayo ng iba't ibang bagyo, paghihirap at sakripisyo sa buhay, maliit man yan o malaki, ay katiting lang yan sa sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin, upang tayo ay mapabuti, upang maligtas tayo, upang pakabanalin tayo. Dahil hindi papayag ang Diyos na mapahiwalay tayo, mapahiwalay ka o tayo sa kanyang kawan. Alalahanin natin ang dakilang sakripisyo o sakripisyo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Patuloy kami nagpupulit, nagpapasalamat sa kabutihan mo. Yes, Jesus, sinacrifice mo yung sarili para sa amin. Sinakripisyo mo, Panginoong Diyos, ang buhay mo upang kami ay maligtas. Panginoon, muli, amin pong dinudulog sa inyo ang mga kapatid namin na ngayon ay nasa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng nawala ng mahal sa buhay, nasa panahon ng balik ng karamdaman. Panginoon, dinudulog po namin sila sa inyo, na patuloy mo po silang palakasin, patatagin sa anumang unos ng buhay, Panginoon. At dahil, Panginoon, tinangawag mo kami, tinanggap mo kami, pinili mo kami, nakikita namin kung ano yung sakripisyong meron kami, Lord. Maliit lamang ito para compare sa sacrifice na ginawa mo para sa amin. Muli, Panginoong, araw na to ay amin pong dinudulog sa inyo na patuloy mo pong pagpalain at patuloy po ng bawat isa magampanan ang kanilang tungkuling inialagay sa kanilang mga balikat. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng ito sa tayong pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo.